Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Matthew chapter 24 verse 14. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang lahat ng bansa ay makarinig nito. At kung maganap na ito, darating na ang katapusan. End time revival is coming. Kung ako po'y tatanungin ninyo, ano yung mga inaasahan ko pong palatandaan sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesus, ang number one pong hinihintay ko na palatandaan ay ito pong Matthew 24 verse 14, na kung saan binabanggit po dito sa English Bible, ano po ang sabi, "And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come." Para sa akin po, ito po yung greatest sign. Ano po? Hindi po yung mga digmaan, hindi po yung mga earthquake, yung mga tagutom, yung mga salot, o yung mga bulaang propeta, at yung tinatawag na persecutions in the last days. Hindi po yun. Ang binabantayan ko pong palatandaan ay ito pong sinasabi sa Matthew chapter 24, verse 14. Kaya lang, hindi pa po nangyayari ito. Siguro sasabihin ng iba, pastor, di ba araw-araw naman nakakarinig na tayo ng pangangaral sa internet, meron ng internet ngayon at nakakarating na ang gospel sa lahat ng mga bansa. Pero tandaan po ninyo, binabanggit po dito, ang pangangaral po ng mabuting balita ay magiging testimony, patotoo po sa lahat ng bansa bago po dumating ang Panginoong Hesus. Ano po? Kaya mapapansin ninyo, hindi pa ito yung totoo pong revival na nakikita natin ngayon. Ano po, ang inaasahan po natin ay isang revival na talagang ito po yung babago sa buhay ng maraming tao at maraming mga bansa ang makakarinig at maraming tao ang manunumbalik sa Panginoon, makakakilala sa ating Panginoong Hesus, at higit sa lahat, magkakaroon po ng matinding pagkilos ang banal na spirito. So anong revival yan, Pastor? Unang-una po naniniwala ako na magkakaroon ng revival of true repentance. Ano po? Yung makikita na po talaga sa buhay ng mga mananampalataya, ano po, yung holiness, ano po, na sila'y nagsisi. Sabi po sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 3, verse 19, sabi po ni Apostle Peter nung siya'y nangangaral noon, sabi niya, "Repent then and turn to God, so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord." Bago po dumating yung times of refreshing o yung revival, kailangan po may maganap na pagsisisi. Ano po? Kasi mahalaga po yung mensahe na ang mabuting balita ay pinapangaral, kalakip po yung pagsisisi at pananampalataya. Ano po, minsan po masyadong pinapababaw yung gospel, ano po, at inaalis po yung issue ng kasalanan. Ang totoong gospel po ay hinihikayat ang taong magsisi. Ano po? Kaya tandaan niyo po, no, sa ating mga simbahan ngayon, nakakakita tayo ng mga Christians na para bagang walang pinagbago. Ano po, nakakalungkot po yun. Pero pag dumating po itong revival na ito, makikita po natin na ang bunga po ng pagsisisi makikita sa ating mga simbahan. Ano po? At napakaganda pong pangitain noon. Ano po? Kasi ang church hindi na iko-condemn, hindi na nila sasabihin, ay, nagbabanal-banalan lang kayo. Kayo puro salita lang. Ang testimony mismo po ng mga Kristiyano ay yung kanilang buhay. Ano po? Pangalawa po, magkakaroon po ng revival ng true preaching of the word. Ano po? May papangaral talaga yung salita ng Diyos, yung totoong kahulugan nito. Kasi sa huling araw po, ganito po mangyayari, sabi sa 2 Timothy chapter 4 verses 2 and 3. "Ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan. Napapanahon man o hindi, himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig."
Ito po nangyayari ito sa panahon natin ngayon. Yung mga tao namimili ng papakinggan nila, yung mga Christians, dun lamang sila pumupunta sa mga messages na nakakapagpa-feel good o yung nagbibigay sa kanila ng gusto nilang mapakinggan. Ano po? At nakakalungkot po yun. Minsan nagsha-shopping na yung mga Kristiyano sa iba't ibang simbahan. Pag di nila nagustuhan yung napakinggan nila doon sa kanilang church, lilipat sa ibang church. Ano po? At nakakalungkot po na hindi na ipapangaral yung pong wastong katuruan. At yung iba namang mga ngaral, nagko-compromise na. Ibinibigay na lamang nila yung mensahe na angkop doon sa gusto ng mga makikinig. Hindi po ganoon sa huling araw. Ang gospel po maipapangaral powerfully. Ano po? At ang totoong kahulugan nito ay mauunawaan ng maraming tao. Kaya manunumbalik po ang marami sa Panginoon. Ano po? At tawa, ano po, sa ating mga churches, hindi ganito yung nangyayari na namimili na lamang ng mensahe yung mga tagapakinig. At kung ayaw na nila yung kanilang napapakinggan ay umaalis sa simbahan. Mali po yun. Ano po? At makikita rin po natin sa huling araw, magkakaroon po ng revival of true signs and wonders and miracles. Yan ay pinangako ng Panginoon. Ano po? Nung nangaral po si Apostle Peter, sabi niya sa Acts chapter 2, 17 to 18, "In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people." So ibubuhos ng Panginoon yung signs and wonders. Ano ba ang purpose ng signs and wonders, kapatid? Yan po ang magti-testify, magko-confirm na yung gospel po ay totoo. Ano po sabi sa Hebrews chapter 2 verse 4, God also testified to it by signs and wonders and various miracles and gifts of the Holy Spirit distributed according to His will. At ang sabi sa Mark chapter 16 verse 20, God will confirm the word by the signs that accompanied it. So ibig sabihin talagang pagka ang gospel totoong naipapangaral, meron pong signs and wonders. May mga gumagaling, may nakakaranas ng himala, may nagbabagong buhay. When was the last time nakakita po kayo ng taong gumaling dahil po sa pakikinig ng gospel? When was the last time naka-witness kayo ng miracle sa inyo pong mga simbahan? Parang sasabihin ng iba sa inyo, napakadalang na pastor. Huwag kayong mag-alala. Pag dumating itong end-time revival, kikilos pong muli ang banal na espiritu, ibubuhos niya yung kanyang kapangyarihan sa ating mga simbahan, katulad po nung early church. At mas higit pa, mas mararanasan natin itong kapangyarihan ng Diyos na gagalaw, kikilos po sa ating mga simbahan. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. Alam namin, Panginoon, na kailangan palang maipangaral ang mabuting balita sa huling panahon. At dahil dito, magpapadala ka ng isang revival na babago sa buhay ng maraming tao, na kung saan mawi-witness namin yung true repentance, true preaching of the word, at yung mga true signs and wonders na magaganap po sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, sa pangako mong ito. Ito ay aming inaasahan. Salamat po, Panginoong Hesus. Ito aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang taluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.